Ang katapatan ay resulta ng karanasan mong mahalin, pagmalasakitan at gawa ng kabutihan ng Diyos at ng iyong kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Lumapit kay Jesus ang mga Pariseo kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng marumi ang mga kamay dahil hindi nahugasan ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghuhugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuruang minana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsel, sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaías tungkol sa inyo ng kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito'y pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Halimbawa, iniutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina. At ang sinumang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, naihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo, ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo. At marami pa kayong ginagawang katulad nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay loyalty. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganon din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, nakatagpo ka na ba ng taong loyal? Alam nyo, mahirap na raw humanap ng mga taong ganito sa panahon natin. Kasi uso na ngayon yung gamitan, nandyan lang sila kasi may kailangan sa'yo, may hinihingi sa'yo, o dahil may napapala sila sa iyo. Pero malalaman mo raw yung taong talagang loyal na sa oras ng kagipitan, ng kawalan, ng kahirapan, ay nandyan pa rin. Napakaswerte natin kung may matagpuan tayong ganito sa atin. Napaka-loyal. Kahit nga minsan, asawa, hindi na loyal Dahil kapag may nakita ng iba na mas mabango, mas maganda, mas gwapo, o mas mapera, o mas edukado, o mas pa kaysa sa'yo, ay parang andali na lang magpalit ng asawa. Marami nang hindi loyal sa panahon ngayon. Pero magandang tingnan natin ito sa konteksto ng ating relasyon sa Diyos.
Loyal din ba tayo sa Diyos? O baka hindi na rin tayo loyal sa Kanya? Dito sa ating gospel, narinig natin ang kwento na kung saan itong mga alagad ni Jesus ay kinukwestiyon ng mga Pariseo dahil kumakain sila na hindi naghuhugas ng kamay ayon sa pinatupad ni Moises na paraan ng paghuhugas. Kung paano yun, hindi ko rin alam. Ilang beses bang magsasabon o kaya gaano karaming tubig. May pamamaraan ng paghuhugas ng kamay. At ginamit ni Jesus na pagkakataon ito upang pangaralan itong mga taong ito, mga Pariseyong ito. Na sabi niya, binalik niya yung sinasabi sa banal na kasulatan na hindi tapat na pagsamba. Puro magagandang salita lamang pero ang puso naman nila ay malayo sa Kanya. Hindi sa puso bumubukal yung pagsamba. Para bang ganito rin sa relasyon Yung bang maganda yung sinasabi o ipinapakita, pero kung ano talaga ang intensyon, yung nasa puso at isip ay hindi naman maganda. Merong duality. Iba yung nasa kalooban, iba yung ipinapakita sa gawa. Maganda yung pinapakita sa gawa, pero deep inside ay hindi naman talaga tapat. Magandang tingnan po natin yun mga kapatid sa ating hindi lang pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, sa asawa o sa kapatid o sa kaibigan, kundi pati sa ugnayan natin sa Diyos. Baka yung ating pagsamba sa Kanya, yung pagpupuri, baka ang gagaling nating mag-praise, ang gagaling nating mag-recite ng mga prayers, but deep inside, we are not loyal to God. Iba yung laman ng puso natin. Hindi talaga siya. Mga kapatid, it's a good thing that we reflect about this. Paano ba tayo titingin o paano ba nagiging loyal ang isang tao? Nagiging loyal ang isang tao. Ang loyalty ay bunga ng karanasan na mahalin, ng karanasan na gawa ng kagandahang loob. Di ba minsan sinabi ng Panginoon, yung taong pinatawad sa napakaraming kasalanan, kapag pinatawad yan, kumpara doon sa kakaunti ang kasalanan, mas nagiging loyal yung taong pinatawad sa napakaraming pagkakautang. Dahil sa ating mga Pilipino, sa lalim ng utang na loob. Pero I think meron pang mas malalim doon sa utang na loob. Yung sa lalim ng pasasalamat. Dahil sa kagandahang loob at dahil sa pagmamahal na kanyang naranasan. Mga kapatid, ibig sabihin, tayo ay hindi nagiging tapat dahil kulang tayo sa pagkaunawa kung gaano kabuti ang Diyos at kung gaano tayo kamahal ng Diyos. And I think ganun din yung karanasan natin sa kapwa. Bakit merong nagiging unloyal, hindi tapat, ay dahil sa kakulangan din ng pangunawa at pag-alam kung gaano siya kamahal at kung gaano siya ginawan ng kabutihan at kagandahang loob. Mga kapatid, bago ka maghanap ng taong loyal, tayo muna sa ating sarili. Pagsumikapan natin na magkaroon tayo ng virtue na ito of loyalty. Una sa Diyos, at pangalawa, sa mga tao sa paligid natin. Kung may asawa ka, kung may magulang ka, kapatid ka, kung may kaibigan ka, maging tapat sa relasyon, maging loyal sa mga ugnayan. Hilingin natin ang biyayang ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, nawa kami maging tapat sa iyo at sa aming kapwa. Maunawaan at maranasan nawa namin kung gaano kami kamahal at gaano kami
ginawa ng mabuti ng aming kapwa. At ikaw mismo na siyang nagmamahal at gumagawa ng lahat ng kabutihan sa aming buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.